Meron dito, nandito siya ngayong umaga, cyst sa ovary, nagbubuntis. Amen, ooperahan. Pero may bata sa kanyang sinapupunan. Kailangan tanggalin sa paano yun, ooperahan, may bata sinapupunan. Ipinanalangin natin, himalang pinagaling ng ating Panginoon. Ngayon, amen, mahigit 1 taon na yung bata. Amen, bukol sa dibdib. Amen, nandito rin ang nanay na yon. Yung bukol ay pwedeng maging cancerous, kaya nangambang nanay na ito. Ipinanalangin din natin, salamat sa ating Panginoon. Pinagaling siya ng ating Panginoon. Wala na yung bukol sa kanyang dibdib. Amen? Hallelujah. Merong buwa. Tama ba yung pagkabigas ko? Buwa na matagal nang iniinda. Himala, pinagaling din ng ating Panginoon. Amen? Hindi lang himala ng kagalingan, pati himala ng Diyos sa ating mga bulsa. Amen? Amen? Hallelujah. Pati himala sa pananalapi, naghihimala ang Diyos. Amen po ba? Amen. Meron dito, kapag siya nagtatestimony, Lord, bigyan mo kami ng maraming mga customers. Alam nyo, binigyan nga ng maraming mga customers at yung hinahanap pa ay yung talagang kung anong binibenta nila. Oo, di ba? Tuloy nyo. Subalit ngayong umaga, mga kapatida, amen, sa lahat ng himala ng Panginoon, merong isang bagay na siyang pinakadakilang himala. Ano yun? Ang kaligtasan ng tao. Amen. Ang kaligtasan ng tao, ang pinakadakilang himala na matatanggap ng tao. Amen. Subalit, may subalit mga kapatid, yun din ang pinakamahirap na himala. Amen? Kasi ang tao gumagaling, ang tao, amen, pinagpapala, pero yung taong maligtas ng tunay, minsan mapapabuntong hininga ka na lang. Diba? Ang tao, kapag gumaling, amen, babalik sa dating buhay. Ang tao, kapag pinagpala, nakakalimot sa Panginoon, di ba? Kaya yung himala talaga ng kaligtasan, mga kapatid, yes, yun ang pinakadakilang himala, pero yun din ang pinakamahirap na himala. Kung ang tao talaga, amen, talagang isuko ang kanyang buhay sa ating Panginoon, sumunod at maglingkod sa ating Panginoong Hesus. Amen po ba? At hindi lang po basta kaligtasan ng tao, amen, kundi ngayong umaga, listen, kundi pati ang kaligtasan mismo ng ating pamilya. Amen. Ito ang aking ipapangaral ngayong umaga. Dahil nitong mga nakarang araw, karamihan, ito lang, this past few days, simula Monday, karamihan sa mga issue at concern na narinig ko mula sa ilang mga kapatiran ay may kinalaman sa pamilya. Kaya nyo po kung mangaral, ngayong umaga mga kapatid, may isang kabataan dito, nagkagulo sa kanilang pamilya nung nakarang Huwebes, kaya hindi nakadalo ang kabataan na yun. Amen? Iluhin nyo mga kapatid, sa loob ng tahanan, kayo'y magkakadugo, pero kayo'y nagkakasakitan. Amen? May isang nanay naman, ang kanyang mister, amen, tinatapat ng linggo yung kanilang pag-alis. Nalulungkot man ang nanay na ito, amen, pero nagagalit yung kanya, no? Hindi, puro na lang kay church. Napayagan ko naman kayo. Amen? At mula doon, amen, nanalangin ako, Lord, anong ipapangaral? Yun nga, sa mga concern, okay, may kinalaman sa pamilya. Amen? Amen? Ang magandang balita ngayong umaga, mga kapatid, bagamat parang ang hirap ng kaligtasan ng tao, amen, pero yun ang pinakadakilang himala ng Diyos. Amen? Amen? Nagliligtas po ang Diyos, mga kapatid. Amen. At kayang-kayang magligtas ng Diyos, kahit ang iyong pamilya. Yan ang panghawakan mo simula ngayong umaga. Ang kaligtasan ng ating pamilya at ang kaligtasan ng ating mahal sa buhay. Amen? Mga kapatid, hindi lang ikaw ang mamamatay, pati sila mamamatay. Katulad ng pangangaral kagabi, kapag ang tao namatay, meron tayong destinasyon na pupuntahan at dalawa lang. Langit at impyerno. Amen po ba? Amen. Ikaw, masaya ka, tumanggap ka sa ating Panginoong Hesus. Langit ang punta mo. But how about them? How about them? Kamusta sila, mga kapatid? Saan ang pupuntahan nila? At naniniwala ko, alam mo sa iyong sarili ngayon na kapag namatay sila, alam mo kung saan sila pupunta. Lalo na nakapakinig ka na ng salita ng Diyos. Lord, wala
nagpadala sa kanila si Jesus. Andiyan pa po ba kayo? Amen. Kailangan kanila, Panginoon. Amen? Ngayong umaga, mga kapatid, may sinabi ang Bible, amen, si Pablo, na pwedeng magligtas ang Diyos kahit ng pamilya. Ang iyong asawang lalaki, ang iyong asawang babae, ang iyong mga anak, ang iyong mga kapatid, ang iyong tatay, ang iyong nanay, ang iyong mga tiyuhin, tiyay, lolo, lola, amen. O kung sino man yan na kamag-anakan mo, amen, pwede silang iligtas ng ating Panginoon at yan ang pangako ng ating Panginoon. Basahin po natin, mga kapatid, Acts chapter 16, verses 26 to 31. At biglang nagkaroon ng isang malakas na lindol. Alupat ang mga pundasyon ng bilangguan ay nayanig. Agad na nabuksan ang lahat ng mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng bawat isa. Nang magising ang bantay ng bilangguan at makitang bukas ang mga pinto ng bilangguan, binunot niya ang kanyang tabak at magpapakamatay na sana dahil sa pag-aakalang nakatakas ang mga bilanggo. Ngunit sumigaw si Pablo ng malakas, "Huwag mong saktan ang iyong sarili, sapagkat naririto kaming lahat." At ang bantay ay humingi ng mga ilaw at tumakbo sa loob at nanginginig sa takot na nagpatira pa sa harapan ni Pablo at Silas. Nang sila'y mailabas ay sinabi niya, "Mga Ginoo, ano ang kailangan kong gawin upang maligtas?" Verse 31, at kanilang sinabi, "Manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan." Amen. Come on, church! Amen. Purihin natin ang Panginoon. Praise God. Hindi lang ikaw, pati ang iyong sambahayan. Amen. Hallelujah. Ito po yung ating key text. Manampalataya ka sa Panginoong Hesus, maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Tayo po'y sandaling manalangin, Panginoong Diyos, aming Amang Banal, kami po'y sama-samang lumalapit sa umagang ito na nagpapakumbabang puso. Gamitin mo, Diyos, ang aking labi, Panginoon Diyos, anoint my lips, Lord God, ikaw ang mangusap sa kanila. Ngayong umagang ito, Panginoon Diyos, magbukas ka ng mga puso at isipan, Panginoon. Meron kami, O Diyos, na marahil kasama ngayong umaga, Panginoon, na hindi ka pa tinatanggap sa kanilang buhay ng sincero at seryoso, Panginoon. Hallelujah. Mangusap ka, Panginoon Diyos, sa aking kapatid na ito, at pahintulutan kanyang pumasok, Panginoon Diyos. Hindi lamang, Panginoon, kami ang iyong iligtas, pati ang aming pamilya, Panginoon, ay iligtas mo. Marami pong salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Mga ngaral po ko ngayong umaga, salvation of family. Kaligtasan ng pamilya. Salvation of family. Amen. Kaya ganun na lang, mga kapatid, kung bakit ang kulit-kulit ko sa inyo. Si pastor laging tinatanong yung mister ko. Si pastor laging tinatanong yung mga anak ko. Si pastor laging tinatanong yung mga apo ko. Mga kapatid, dahil sila ay kaluluwa din. Amen. Amen. Sabi ko nga sa inyo, haharap din sila sa walang hanggan. Amen. Eternity. Mga kapatid, amen? Itong binasa natin, ikwento ko lang saglit, mga kapatid. Yung background ng ating main text, sina Pablo, sina Silas, ikinulong. Kasi nga, nagagalit ang mga tao, ingay nila. Nangangaral sila ng salita ng Diyos. Itong mga tao ito, iingay. Diba? Pangaral patungkol kay Jesus, hindi kinulong sila. Ngayon, habang nasa kulungan sila, nagpuri sina Pablo at si Silas. At sa kanilang pagpupuri, biglang lumindol. Pagkalindol, nabuksan daw. Anong sabi? Nabuksan yung mga pinto ng bilangguan. Tapos nakalag yung kanilang mga posas. Ngayon, takot na takot yung bantay na bilanggo. Kasi nung panahon nila, kapag ikaw ang nakabantay doon sa bilangguan at nakatakas yung bilangguan, ikaw ang ipapalit doon sa bilangguan o papatayin ka. Kaya takot na takot siya, nabuksan yung mga pintuan, tapos nakalag pa yung posas, di ba? Pero sabi ni Pablo, kalma, kang matakot, nandito kaming lahat. Yan, nagulat si yung nagbantay ng bilangguan, hindi sila tumakas. Nandito pa rin silang lahat. Kaya dito, amen, nakumbikta yung bantay ng bilangguan. Mga Ginoo, anong kailangan kong gawin upang maligtas? Totoo kayo, totoong pinapangaral nyo. Sabi ni Pablo, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. Ikaw, pati ang iyong sambahayan. Amen? Ngayong umaga, mga kapatid, salvation of family, una natin pag-usapan, family conflict. Ang mga problema sa pamilya. Lahat po ng tao na kaharap ko ngayong umaga ay merong pamilya. Amen.
Pwedeng ikaw ay inabandona, pero nanggaling ka pa rin sa pamilya. Hindi pwedeng lumitaw ka lang dito sa mundo na wala kang pinanggalingan. Amen? Lahat tayo ay may pinanggalingan, at yung ating pinanggalingan, syempre, amen, kung ating lilingunin na pamilya. Kaya bawat isa sa atin ay konektado sa ibang tao sa pamamagitan ng pamilya. At nais ko pong sabihin sa bawat isa ngayong umaga, mga kapatid, na ang pagkakaroon ng pamilya ay pagpapala mula sa Panginoon. Lagi kong binibig kasi sa panalangin, Lord, thank you for the blessing of family. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Meron akong pamilya. Amen? Baka ang marami sa inyo ay maraming magagandang alaala sa inyong pamilya, lalo na nung kayo ay kumpleto pa, lalo na nung kayo ay nasa iisang bahay pa, wala pang kanya-kanyang pamilya, hanggang sa magkaroon ng kanya-kanyang pamilya, tapos magkakaroon ng family reunion. Sino sa inyo nagkakaroon ng family reunion? Ang sarap pagmasdan sa picture na kumpleto ang mga miyembro ng pamilya. Subalit, ngayong umaga, mga kapatid, amen, dito po tayo mas magtutuon ng pansin. Sa pamilya ay hindi po maiiwasan ng conflict, problema. Amen? Lalo na pagdating sa usapin ng pananampalataya. Lalo na nung ikaw ay namulat na sa katotohanan ng Biblia. Amen. Lalo na nung ikaw ay nagpasyang talikuran ng iyong dating buhay. Lalo na nung ikaw ay sumampalataya at tumanggap sa Panginoong Hesus. Lalo na nung ikaw ay naging born again na. Amen. Dito kalimitang nagkakaroon ng conflict sa loob ng tahanan. Dito nagsisimulang mag-iba ang pagtingin sa iyo. Ikaw na kaharap ko ngayon, ikaw na born again, ikaw na tumanggap kay Jesus Christ. Nag-iiba ang pagtingin, amen, ng iyong mga kamag-anak sa iyo. Tama po ba? Amen. Na para bang ikaw na ngayon ang kontrabida sa inyong pamilya. Lahat, amen, ng gagawin mo ay mali sa paningin nila. Sino sa inyo ang nag-away kayo ng inyong pamilya, tapos ang isisisi nila sa iyo ay ang iyong pagiging born again? Born again, Paxi. Pastor, ganun ba talaga? Ang sagot, ganun talaga. Amen? Amen. May babasahin tayong text, Matthew chapter 10, verses 34 to 36. Huwag ninyong isiping pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako pumarito upang magdala ng kapayapaan, kundi ng tabak. Sapagkat pumarito ako upang paglabanin ng lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, at ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae. Verse 36, at ang magiging kaaway ng tao ay ang sarili niyang mga kasambahay. Si Jesus ang nagsasalita dito, mga kapatid. Amen? Ang binasa natin may kinalaman sa pamilya. Sinasabi dito ni Jesus, amen, na sa oras na tanggapin mo siya, mga kapatid, amen, hindi matutuwa ang iyong pamilya. At ang magiging kaaway ng tao kapag tinanggap niya ako ay ang sarili niyang mga kasambahay. Andiyan pa po ba kayo? Amen. Mag-uwi na tayo? Pastor, mag-aaway pala kami na. Ang ginagawa natin dito. Amen? Amen. Sino sa inyo nung ikaw ay na-born again, pag-uwi mo sa bahay, masaya mong binalita sa iyong pamilya, amen, na ikaw ay na-born again na, tapos walang paglagyan ng saya nila. Uwi mo. Pa! Ma! Born again na ako! Born again na ako! Tapos sabi ng nanay mo, oh, ano pali ko manita? Natutuwa ako, born again ka na. Ganun ba? Ganun ba? Ma, born again na ako! Pa! Born again na ako! Sabi ng nanay mo, tigil-tigilan mo kami! Born again, born again! Sabi ka na dyan, kakain tayo! Ganun ba? Ganun ba? Amen. Mga kapatid, expect it. Ulitin ko, expect it.
Hindi ko ito itatago sa inyo. Kapag ikaw ay na-born again at tumanggap kay Jesus, ihanda mo ang iyong sarili sa harapan ng iyong pamilya. Amen. Dahil maaari, ang sabi ng Bible, magiging kaaway ng tao ay ang sarili niyang mga kasambahay. Mga kasama niya sa loob ng tahanan. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. At itong tagpo ng ating buhay na ito, na noong tayo ay na-born again, ay nagiging traumatic experience sa atin. Amen? Dahil sa halip na matuwa sila, magagalit sila sa iyo. Sa halip na tanggapin din nila ang Panginoong Hesus, ay tatanggihan nila. Sa halip na paniwalaan nila ang sinasabi at binabahagi mo, kinokontra nila. Amen? Naalala ko noon mga kapatid, may isang kabataan sa Mandaluyong, pinalaya sa bahay nila nang mabalitaan na siya ay na-born again at nagsisiba na sa isang born again church. Amen? May isang kabataan dito, amen, na sinabihan ng kanyang lola na bakit pa daw kasi siya nagpalit ng relihiyon. Narinig ko din nung nakarang Huwebes mula sa isang nanay dito, kapag sila ay pupunta na o papauwi galing dito sa church, biglang may magpaparinig sa kanila na kanyang kamag-anak, oh, narito na ang mga deboto. Amen? Pero sabihin ninyo, okay lang po, ganun po talaga kami. Amen? Devoted po talaga kami sa Panginoon. Amen. Bibigyan ko lang kayo ng tip. Amen? Mga kapatid, huwag niyo silang patulan. Amen. Ingitian niyo lang sila. Devoto talaga kami ng Panginoong Hesus. Amen? At anong gusto mong marinig? Oh, narito na naman ang mga deboto. O sasabihin na siya, oh, narito na naman ang mga adik. Anong gusto mong mapakinggan? Oh, to, di ba? Okay lang. Is kilala nila akong ganon, di ba? Amen. Ganon din, may isang kapatiran sa church natin, sa bansang Laos. Missionary ito. Yung isang naligtas doon sa Laos, na born again siya. Kaya lang yung kanyang misis ay hindi. Dumating sa punto na pinapili yung lalaki ng kanyang misis kasi sila ay Buddhist. Sabi ng kanyang misis, kumbaga sa Tagalog, yang Jesus mo o kaming pamilya mo. Ang hirap nun, di ba? Huh? May pagpili talaga. Amen? Mahirap, mga kapatid, dahil alam mong totoo. Tama po ba? Mahirap dahil alam mong ikaw ang nasa tama, alam mo ang kasalanan, alam mo ang nagagawa ng kasalanan, at alam mo ang kabayaran ng kasalanan. Alam mo na ang Panginoong Hesus ang siyang tunay na kailangan din nila. Alam mo na kapag namatay sila at wala si Jesus sa kanilang buhay, sabi ko nga kanina, impyerno ang pupuntahan nila. Kaya ang hirap. Jesus or family. Amen. Kaya napakasakit ito sa atin mga kapatid dahil mahalaga ang pamilya sa atin. Sino sa inyo mahalaga ang pamilya mo sa iyo? Amen. Mahal mong tatay mo, yes. Mahal mong nanay mo, mabuti yan. Mahal mong mga kapatid mo, praise God. Mahal mong yung mga anak, hallelujah. Mahal mong yung mga apo, mabuti yan mga kapatid. Amen. Alam niyo yan mga kapatid, di ba? Humahayo tayo sa labas, nagbabahagi tayo, yung binahaginan natin, amen. Di ba yung may ganito pa minsan, ang aking binahaginan, tumanggap man siya o hindi, parang hindi mabigat sa atin. Bakit? Kasi pagkatapos namin magkita at magkausap, amen, pwedeng hindi na kami magkita ng tao na yun. Tama ba? Minsan may ganon. Naginan ko, syempre gusto ko siyang makakilala, gusto ko tumanggap, pero di ba kapag yung tao na yun, umalis na, nagkahiwalay na kayo, wala namang gaano talagang mabigat sa'yo o walang dating sa'yo. Amen. Pero, yung mga taong malalapit sa'yo, yung mga taong kilalang-kilala mo, yung mga taong araw-araw mong kasama sa bahay, yung mga taong araw-araw mo nakikita at nakakausap. Amen? Di ba ang hirap na nakikita mo sila, nagpapatuloy sila sa kasalanan? Walang personal na relasyon sa Panginoon. Di ba mga kapatid, sobrang sakit? Hindi ko alam sa inyo, pero para sa akin, sobrang sakit nun. It's very painful. Why? Because it's personal. Amen? It's my family. That's my family. And I love my family. Bakit ganon? Amen po ba mga kapatid? Amen. Kaya nangyayari mga kapatid, nagkakaroon ngayon ng mind battle sa iyong isipan. Magsisimula ka ngayon magtanong ng bakit? Bakit kanila tinatanggihan, Panginoon? Bakit sila nagagalit sa akin? Bakit hindi sila maligtas-ligtas?
Tama po ba? At dahil sa mga nangyayari sa ating pamilya, kung hindi magiging maingat ang ating puso, may mga mananampalataya na paminsan na bumabagsak. Hindi nagiging tama ang pagproseso sa nangyayari sa kanilang pamilya. Amen? Meron kasi mga kapatid, di ba? Sa iyong kamag-anakan, ito paminsan nangyayari para bang tingin mo o ang pinaparating nila sa iyo, mas gusto nila yung dating ikaw. Para bang mas gusto nila yung dating ikaw na adik. Para bang mas gusto nila yung ikaw na dating lasinggero. Para bang mas gusto nila na ikaw na dating palamura. Pero naligtas ka sa Panginoon, di ba? Halos parang isumpa ka nila. Di ba naman? Nakita niyo ba mga kapatid? Ganoon. Nagalit sila dati. Laman ako ng computer shop. Hindi sila nagagalit. Ngayon nag-church ako, nagagalit sila. I don't get it. Ang mangyayari ngayon, mga kapatid, minsan papasok sa iyong isipan, baka hindi kami meant to be. O baka hindi ako meant to be na ma-born again. Ay, hindi ako meant to be. Amen? No, mga kapatid, hindi yun totoo. Lagi nating tatandaan, sinungaling ang dyablo. Amen. At yun ang palagi ang gagawin niya sa atin, magsinungaling. Minsan may bubulong sa isipan mo, o tingnan mo, magsisimba ka pa ba sa Father's house? Simula na magsimba ka dyan, lagi na lang kayo nag-aaway ng nanay mo. O tingnan mo, mag-born again ka ba? O di ba, nagagalit sa iyong pamilya mo? Sino sa inyo minsan may naglalarong ganong isipan sa iyo? Pero ang totoo mga kapatid, ayaw lang ng kaaway na magpatuloy ka sa Panginoon. Ang sagot, bakit? Mamaya, dadaanan po natin. Gusto kang ilayo, gusto kang ibagsak, gusto ng kaaway na tumalikod ka. Amen. Kapatid, marahil ito ang kasalukuyang nararanasan mo, nahihirapan ka sa iyong relasyon sa iyong pamilya, at gustong-gusto mo rin silang maligtas. Gusto mo bang maligtas ang iyong pamilya? Ang magandang balita mga kapatid, may pangako ang Diyos sa kaligtasan ng pamilya. Posible at pwedeng maligtas ang iyong pamilya. Pangalawa, pag-usapan natin God's promise of family salvation. Ang pangako ng Diyos sa kaligtasan ng pamilya. Amen. Nagliligtas ang Diyos. Amen po ba? Amen. Nandito tayo ngayon. Inabot at iniligtas ng Panginoon. Kaya totoo, nagliligtas ang Panginoon. At hindi lang nagliligtas ang Panginoon individually, kundi nagliligtas ang Panginoon pati ng mga pamilya. Kasama ang pamilya, involved ang pamilya, sangkot ang pamilya, pangako yun ng Diyos. Amen. Ngayon, dadaanan natin ang ilang mga tagpo sa Bible. Bilisan na lang po natin mga kapatid. Titignan natin na napakahalaga sa Diyos ng pamilya. Pamilya ang nililigtas at ginagamit ng Diyos. Kung kilala niyo po si Noah, pinagawa siya ng malaking sasakyang pandagat dahil babaha sa buong mundo. At yung sasakyang pandagat ang magiging kaligtasan. Hindi lang ni Noah, kundi pati ng kanyang pamilya. Hindi sinabi ng Diyos, amen, o Noah, pababain ko na, sumakay ka ng mag-isa. Doon sa sasakyang pandagat, iwan mo ang pamilya mo, ikaw lang ang sasakay. Ganun ba yun? Hindi. Pamilya sila na niligtas ng Diyos. Genesis 7:12-13, umulan sa ibabaw ng lupa sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Nang araw ding iyon, pumasok sa daong si Noe, sina Sem, Ham at Japhet na mga anak ni Noe, ang asawa ni Noe at ang 3 asawa ng kanyang mga anak na kasama nila. Pamilya. Hindi lang si Noah ang niligtas ng Diyos. Noah, isama mo pati ang pamilya. Pasok kayo lahat doon sa malaking sasakyang pandagat kasi pauulanin ko na. Amen? Si Abraham, nangako ang Diyos sa kanya, siya ay magiging ama ng maraming bansa. Pero bago maging ama si Abraham, kailangan muna na may asawa siya at magkaroon ng mga anak. Siyempre, paano kung magiging ama ng maraming bansa kung wala akong asawa, wala akong anak? Amen? Genesis 12, verse 2 at 5. Gagawin kitang isang malaking bansa. Ikaw ay aking pagpapalain. Gagawin kong dakilang iyong pangalan. At ikaw ay magiging isang pagpapala. Verse 5, isinama ni Abram si Sarai na kanyang asawa at si Lot na anak ng kanyang kapatid at ang lahat ng pag-aaring kanilang natipon at ang mga taong kanilang nakuha sa Haran. At umalis sila upang pumunta sa lupain ng Kanaan at nakarating sila roon. So bahagi ng pangako ng Diyos kay Abraham ay sangkot din pati ang kanyang pamilya. Abraham, ikaw ang tinawag ko. Si Sarah, itsapuera mo na. Sinama ni Abraham si Sarah. May pangako daw ang Diyos sa akin, Sarah. Pero ikaw ang asawa ko. Dalawa tayo. Amen? Si Rahab, kilala niyo ba si Rahab?
Naalala niyo pa ba siya? Nangaral na ako patungkol sa kanya. Siya yung patotot, yung prostitute. Nagpadala ang 2 espiyas ang Israel. Nagpadala ng 2 espiya ang Israel sa Jericho para tignan kung paano nilang sasakupin ang Jericho. Nagpadala muna ng 2 espiya. Kaya lang, may nakakita doon sa 2 espiya. Hinanap sila ngayon ng mga taga-Jericho. Pero tinago sila ni Rahab. Rahab, nakita ko, parang may mga espiya dito sa ating lugar. Parang mga kalaban yan, mga Israelita. Nakita ko pumasok sila dito sa bahay mo. Pero si Rahab, oh hindi, wala. Hindi sila pumasok dito. Baka dumiretso sila doon. Pero si Rahab, hindi niya kamag-anak ng 2 espiya na yon. Ngayon, dahil tinago sila ni Rahab, naligtas yung 2 espiya. Pero bago umalis ulit yung 2 espiya, nakipag-covenant sila kay Rahab. Sabi nila, Amen, dahil ito ang iyong ginawa sa amin, tinago mo kami, naligtas kami mula sa iyong mga kababayan. Amen. Ganito ang gagawin mo kapag dumating ng araw na sasalakay na namin itong lugar ninyo, ang lugar ng Jericho, magtatago kayo sa loob ng inyong bahay. Ikaw, kasama ng inyong pamilya. Huwag kayong lalabas dahil kapag lumabas kayo, mapapatay ang iyong pamilya ng aking mga kababayan Israelita. Joshua 2:18-19. Kapag kami pumasok sa lupain, ito yung pagkikipagkasundo ng Israelita ng espiya. Itatali mo itong panaling pula sa bintana na ginamit mo sa pagpapababa sa amin. Titipunin mo sa loob ng bahay ang iyong ama, ang iyong ina, ang iyong mga kapatid, at ang buong sambahayan ng iyong ama. Kung may sino mang lumabas sa mga lansangan mula sa pintuan ng iyong bahay, sila ang mananagot sa sarili nilang kamatayan. Hindi sinabi ng mga espiya, oh, salamat, tinago mo kami ha. Pag sumalakay na kami dito, ikaw lang ililigtas namin. Oo, ikaw lang. Bakit? Gusto mo kasama pa pamilya mo? Ano kasi sinuswerte? Sabi ng mga Israelita, Rahab, buong pamilya ninyo, huwag kayong lalabas dito sa bahay. Pag ginawa ninyo yun, maliligtas kayong lahat. Yun nga nangyari, sa buong mga taga-Jericho, pamilya lang ni Rahab ang naligtas. Patay lahat ng kanilang mga kababayan. Amen. Ngayon, pagdating sa bagong tipan, John 4:53. Kaya't nalaman ng ama na sa oras na yon ay sinabi sa kanya ni Jesus, ang anak mo ay mabubuhay. Kaya't siya'y sumampalataya at ang kanyang buong sambahayan. Lumitaw na naman yung salitang buong sambahayan. Amen. Pamilya, naligtas. Amen. Meron pa sa New Testament si Cornelius, Acts 10:33. Kaya't agad kitang ipinasundo at mabuti ang ginawa mo na naparito ka. Ngayon, kaming lahat ay naririto sa harapan ng Diyos upang pakinggan ang lahat ng mga bagay na ipinag-utos sa iyo ng Panginoon. Yung salitang kaming lahat, si Cornelius dito. Amen? Nagkaroon siya ng pangitay, napakita sa kanya isang anghel. Papuntahin daw si Pedro sa kanya para mangaral si Pedro sa kanya ng salita ng Diyos. Pero hindi lang si Cornelius yung present. Noong araw na yun, sabi niya, oh, Pedro, mangaral ka na. Nandito na kaming lahat. Kasama yung ating pamilya. Magsalita ka, mangaral ka. Makikinig kaming lahat. Kapag pinasa yung tagpo, si Cornelius, pati ang kanyang sambahayan, naligtas. Acts 16:14-15, isang babae ito, si Lydia, at nakinig sa amin ng isang babae ang pangalan ay Lydia, na sumasamba sa Diyos. Siya ay mula sa lungsod ng Tiatira at isang mga ngalakal na mga telang kulay ube. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang makinig na mabuti sa mga bagay na sinasabi ni Pablo. Verse 15, nang siya'y mabautismuhan na kasama ang kanyang sambahayan. Pinutol ko na, pero ang kukunin lang natin doon, kasama ang kanyang sambahayan. Ibig sabihin, pamilya din, naligtas sila. Hindi lang siya, hindi lang si Lydia, sama pati ang kanilang pamilya. At ito ang ginamit nating main text sa Acts 16:10, yung bantay sa bilangguan. Nakinig siya kasama ng kanyang pamilya sa pangangaral ni Pablo, kaya naligtas din ang kanyang buong pamilya. Acts 16:33, sila'y kanyang kinuha ng oras ng iyon ng gabi at inugasan ng kanilang mga sugat at agad siyang pinautismuhan, pati ang buo niyang sambahayan. Lumitaw na naman yung sambahayan. Ano ibig sabihin nun? Hindi lang yung bantay na bilangguan na nakinig kay Pablo naligtas, kundi pati ang kanyang buong sambahayan. Okay, ngayong umaga mga kapatid, dinaanan natin ang mga tagpong ito sa Bible dahil baka iniisip mo, baka hindi naman talaga nagliligtas ang Diyos ng pamilya. Baka isa lang kada pamilya. Sino sa inyo nag-isip na ng gano'n? Baka hindi naman talaga, Pastor, baka hindi naman talaga nagliligtas ang Diyos ng pamilya. Baka isa-isa lang. Kaya baka isa lang kada pamilya. Hindi, mga kapatid. Binasa natin, pinapakita sa atin ng Biblia na mahalaga sa Diyos ang pamilya.
mahal ng Diyos ang pamilya. At dahil mahal ng Diyos ang pamilya, nais ng Diyos na maligtas pati ang pamilya. Amen. Ilan lang to mga kapatid, kaya pinadaanan ko sa inyo para meron tayong reference. Oh, hindi nga lang isa, pati buo nilang sambahayan naligtas. At yun din ang gustong mangyari ng Diyos sa iyong pamilya. Amen po ba? Hindi lang ikaw, kundi pati ang iyong pamilya maligtas. Yun ang plano at pangako ng Diyos. Amen? Pwede ba natin sabihin ng sabay-sabay? Nagliligtas ang Diyos ng pamilya. 1, 2, 3. Nagliligtas ang Diyos ng pamilya. Isa pa. 1, 2, 3. Nagliligtas ang Diyos ng pamilya. Amen. 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 Pero, may pero. Ang tanong lang ngayong umaga ay kung nananampalataya ka. Amen. Madaling sabihin, pero parang ang hirap paniwalaan. Liligtas ang Diyos ng pamilya. Ako nga lang nandito, Pastor. Amen? Pero mga kapatid, nakita natin ang pattern, ang mga ginawa ng Diyos sa mga pamilya sa Bible, nagliligtas ang Diyos ng mga pamilya. At lagi ko pong sinasabi dito sa harapan, tapat ang Diyos. Kapag siya ay nangako, ginagawa niya. Ang totoo mga kapatid, hindi ko po masasagot ng eksakto ang tanong ninyo kung tatanungin nyo ako, Pastor, bakit hindi maligtas-ligtas ang pamilya ko? Pastor, kailan kaya maliligtas ang asawa ko? Mga anak ko, ang mga apo ko, mga kapatid ko. Amen? Ang kapatid, hindi ko po yung masasagot na eksakto. Bakit? Dahil ang pagliligtas ay hindi po trabaho ng tao. Hindi po trabaho ng pastor. Kundi yun po ay trabaho ng Diyos. Kapatid, hindi ko rin po kaya iligtas ang inyong mga mahal sa buhay. Hindi ko po kaya iligtas ang inyong pamilya. Pero kaya ng Diyos. Ang tawag doon mga kapatid ay, ang kailangan ay personal revelation mula sa Diyos. Tandaan niyo itong salitang ito, personal revelation mula sa Diyos. Anong ibig sabihin ng personal revelation? Yung nagpakahayag, nagpakilala talaga ang Panginoon sa taong iyon ng malinaw, tulad ng ginawa ng Panginoon sa iyo. Nakita mo, nahayag sa iyo, naliwanagan ka, naunawaan ka. Ito yung parang mga kapatid na namulat ang iyong mga mata. Totoo nga. Si Jesus nga ay Diyos. Si Jesus nga ang tagapagligtas. Makasalanan nga ako. Kailangan ko nga si Jesus. Sunod ako sa Panginoon, pupunta na ako palagi sa church. Ang tawag doon, personal revelation. Amen. Yun ang wala ngayon sa marami. Kaya ka nandito ngayon. Naniniwala ako, inihayag sa iyo ng Panginoon ang kanyang sarili. Amen. Amen? Kaya mo nagagawa ang mga ginagawa mo ngayon, mga kapatid, dahil ikaw ay nagkaroon ng personal revelation sa ating Panginoon. Narinig ko na itong minsan sa ating pastor, kay Pastor Boyet. Nasa Mandaluyong pa ako, hindi pa ako pastor. Umahayo kami noon sa isang area sa Mandaluyong. Tugtugan, amen, sa labas. Nag-ano kami, outreach concert. Tapos may short drama. Sa kalsada kami. Pero maya-maya, nasa tabi ata ko ni Pastor Boyet. Nakano kami mga disciples, nakatabi sa kanya. Habang nanonood kami ng tugtugan, sabi ni Pastor Boyet ay ganito, kahit maganda ang tugtugan, kahit maganda ang drama, pero kung hindi magpapakahayag ang Panginoon sa kanila, sa mga taong nakapaligid ngayon, kung walang revelation mula sa Panginoon sa kanila, hindi sila maliligtas. Hindi nila mauunawaan. Hindi sila tatanggap. Hindi nila makikilala ang Panginoon. Kailangan muna magkaroon ng kapahayagan sa kanilang Panginoon. Kaya ganun kahalaga mga kapatid ang personal revelation mula sa ating Panginoon. At ngayong umaga mga kapatid, huwag kang mawalan ng pag-asa. Nagliligtas ang Diyos ng pamilya. Subalit, bagamat ang pagliligtas ay trabaho ng Diyos, hindi ibig sabihin nun mga kapatid na wala na tayong gagawin. Ulitin ko, uy, trabaho pala ng Diyos ang pagliligtas. Magre-relax na lang ako sa amin. Lord, tatay ko, ligtas mo. Hindi mga kapatid, amen? Meron tayong kailangan gawin. Ulitin ko, meron tayong kailangan gawin. Sino sa inyo gusto mong maligtas ang iyong pamilya? Yung totoo.
Sino dito gusto mong makasama ang iyong mahal sa buhay dito sa church? Amen. Sino sa inyo gusto mo sabay-sabay kayo? Amen. Na nagpupurit, naglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Trabaho ng Diyos ang pagliligtas, subalit meron ka rin kailangan gawin. Amen. Pangatlo, panghuli, ngayong umaga, response for our family's salvation. Pangako ng Diyos, magliligtas siya ng pamilya, subalit meron tayong kailangang response. Meron tayong gagawin na pagtugon para sa kaligtasan ng ating pamilya. Naalala niyo ba mga kapatid, yung tanong kanina, sabi ko dadaanan natin sagot mamaya. Yung tanong ay, bakit gusto ng kaaway na pati tayo, pati ikaw, tumigil na? Gusto ng kaaway na mag-backslide ka na lang. O tingnan mo, di ba? Simula napunta ka sa church, dati ang ayos-ayos ng pagsasama niyo ng pamilya, pero napunta ka lang din sa Pateros o Pateros, nag-born again ka lang, natuto ka lang manalangin, natuto ka lang matin sa church, natuto ka lang magpuri sa Panginoon. Tingnan mo, kumunot yung noo ng tatay mo sa'yo. Lagi kang parang masama ng tingin nila sa'yo. Para ikaw lagi yung parang sinisisi nila sa mga nangyaring problema sa kanila. Huwag ka na kasing dumalo. Huwag ka na kasing magpatuloy, tumalikod ka na lang din, samahan mong pamilya mo. Amen po ba? Amen. Amen. Alam niyo kung bakit ganon? Dinadaya ka ng kaaway, nagsisinungaling ang dyablo sa'yo. Amen. Pakinggan mo to mga kapatid. Ang sagot, dahil alam ng dyablo na ikaw ang tanging pag-asa ng iyong pamilya para sila ay maligtas. Tama ang narinig mo. Ikaw. Ikaw nakaharap ko ngayong umaga. Ikaw na nakaupo dyan sa iyong kinauupuan. Ikaw ang pag-asa ng iyong pamilya para sila ay maligtas. Ikaw ang makakatulong sa iyong pamilya para sila ay maligtas. Kapag hinintay mo pa ang ibang tao para sila ay maligtas, mga kapatid, pwedeng matagalan ang pagliligtas sa kanila ng Panginoon. Hindi ko trabaho yun. Trabaho ng pastor yun. Bahala sila sa pamilya ko. Pag gano'n ang iyong kaisipan, matatagalan na sila ay maligtas. Salamat sa Panginoon, niligtas siya tayo. Amen. Sinong masaya dito, niligtas ka ng Panginoon? Amen. Amen. Pero noong niligtas ka ng Panginoon, napansin mo ba, hindi ka kaagad kinuha ng Panginoon? Pagkaligtas siya sa'yo, okay, tapos na, langit ka na, patay na, langit. Mabuti sana kung gano'n, di ba? Di sana tapos na lahat, wala nang problema. Amen? Pero nandito ka ngayon, nakaupo dyan, buhay na buhay. Alam mo kung bakit? Dahil may plano ang Panginoon sa buhay mo. Amen. May gustong ipagawa ang Panginoon sa'yo. Amen. At isa sa plano ng Panginoon sa'yo ay ikaw ang nais gamitin ng Panginoon para maligtas ang iyong pamilya. Amen. Kung nakakilala ka sa Kanya, tinanggap mo si Jesus, hindi ka agad namatay para langit na eh. Ligtas ka na sana. Sabi ng Panginoon, no. Iligtas kita, kaya lang pamilya mo hindi paligtas. Ikaw ang gagamitin ko sa kanila. Ikaw. Oo, sabihin mo sa sarili mo, ako. Balik tayo sa ating main text. Ang unang naligtas ay yung bantay ng bilangguan. Pagtapos niyang tanggapin ng Panginoon, sinama niya o inakay niya si Pablo para ang kanyang pamilya ay makapakinig din. Acts 16:32, ipinangaral nila sa kanyang salita ng Panginoon at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Pansinin niyo mga kapatid, paano nasama dito yung pamilya ng bantay sa bilangguan? At sa lahat ng nasa kanyang bahay. Paano nasama? Dahil sinama sila ng bantay ng bilangguan. Hindi automatic. Diba? Para may pinundot ng bantay ng bilangguan, automatic pupunta na yung aking pamilya dito. No. Sinama sila ng bantay ng bilangguan. Ay, di kayo dito. May bisita ako. Diba? Mangangaral sa atin ito na salita ng Panginoon si Pablo. Pakinig tayong lahat. Sinama sila ng bantay ng bilangguan. Amen po ba? Amen. Hindi inasa nung bantay sa bilangguan sa ibang tao ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Siya na mismo ang kumilos. Amen po ba? Amen. At yun din ang totoo ngayong umaga. Ikaw ang pag-asa ng iyong pamilya para sila din ay makakilala sa Panginoon at maligtas kagaya mo. Amen. Narito mga kapatid ang dapat nating mga gawin. Response para sila ay maligtas. Una, fight of faith. Fight of faith, pananampalataya.
Acts 16:30-31. Nang sila'y mailabas ay sinabi niya, mga Ginoo, anong kailangan kong gawin upang maligtas? At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Take note mga kapatid, ang sinabi ni Pablo na paraan, Ginoo, paano ako maliligtas? Sinabi ni Pablo, ano? Manampalataya ka. Ito ang unang hakbang mga kapatid. Ang ganda na sinabi sa English, Contemporary English Version. Basahin natin. They replied, have faith in the Lord Jesus and you will be saved. This is also true for everyone who lives in your home. Have faith. Have faith. Amen? Kailangan mong manampalataya sa Panginoong Hesus. Amen po ba? Mga kapatid, listen. Ikaw kapatid ko, ikaw na ligtas, ikaw ang dapat, ang unang mananampalataya para ang iyong pamilya ay maligtas. Hindi ibang tao. Hindi mananampalataya ang ibang tao para maligtas ang pamilya mo. Ikaw mismo ang mananampalataya para maligtas ang pamilya mo. Amen po ba? Alam ko, nahihirapan ka. At dahil nahihirapan ka, nawawalan ka ng pag-asa. At dahil nawawalan ka ng pag-asa, ang lumalabas minsan sa bibig mo ay kawalan ng pananampalataya. Pastor, hindi na talaga maliligtas yun. Ang tigas ng puso mo, Pastor. Ay, Pastor, kung alam mo lang. Anong tawag doon? Kawalan ng pananampalataya. Pastor, ayoko na. Invite ako ng invite sa kanya. Ano-ano sinasabi sa akin? Bahala siya. Sabi ng Panginoon, manampalataya. Amen? Itong pananampalataya na ito mga kapatid ay tuloy-tuloy. Kaya sinabi ko, fight of faith. Anong ibig sabihin ng pananampalataya? Fight of faith. Tuloy-tuloy ng pananampalataya hanggat hindi naliligtas ang mahal mo sa buhay. 1 Timothy 6:12, makipaglaban ka sa mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya. Fight the good fight of faith. Ang pananampalataya ay isang battle. Amen? Oo, alam kong hindi madali, pero hindi makakatulong sa iyo ang panghinaan ka ng loob. Ang unang dapat mong gawin mga kapatid, manampalataya para sa kaligtasan ng iyong pamilya. Ang pananampalataya ay dalawang bagay. Una, mga kapatid, ang pananampalataya ay pagsang-ayon sa Diyos. Faith is agreeing with God. Kung anong sinasabi ng salita ng Diyos, pinaniniwalaan mo. Kung anong sinasabi ng salita ng Diyos, sinasampalatayanan mo. Kung anong sinasabi ng salita ng Diyos, pinangahawakan mo. Amen po ba? Hindi yung pinagdududahan mo. Totoo kaya ito? Totoo kaya sinasabi ng Bible? Totoo kaya pinapangaral ni Pastor? Maliligtas daw ang pamilya ko? Ano nangyari? Pananampalataya ba yun? Kawalan ng pananampalataya. Ang pananampalataya mga kapatid ay ganito. Panginoon, sinabi mo, ililigtas mo ang aking pamilya, nananampalataya ako, nagagawin mo yun, Panginoon. Sumasang-ayon ako. Hindi ko alam kung paano, Panginoon, pero sumasampalataya ako. Ililigtas mo, hindi lang ako, kundi pati sila. Amen po ba? Yun ang pananampalataya na hinahanap ng Diyos. Parang ang hirap, parang ang labo, parang walang, totoo ba, maliligtas sila? Pero Panginoon, hindi. Masang-ayon ako, nananampalataya ako. Ililigtas mo rin sila. Faith is agreeing with God. Kung anong sinabi ng salita ng Diyos, itong sinabi ng salita ng Diyos. At dahil itong sinabi ng salita ng Diyos, ito ang totoo. At dahil ito ang totoo, ito ang sinasampalatayanan ko. Amen? Pangalawa, mga kapatid, ang pananampalataya ay hindi naman pagsang-ayon sa ibang bagay. Ang pananampalataya, pagsang-ayon sa Diyos, sa sinasabi ng Diyos. Ikalawa, ang pananampalataya, hindi pagsang-ayon sa ibang bagay. Amen? Ibig sabihin mga kapatid, hindi ka sang-ayon sa kung anong kasalukuyang sitwasyon nila ng iyong mahal sa buhay. Panginoon, may kinikilalang relihiyon ang kamag-anak ko ngayon. At okay na daw sila doon, pero hindi ako pumapayag, Panginoon, na mananatili sila sa sinasabi nilang relihiyon. Amen? Nandiyan pa po ba kayo? Pumapayag ka, sang-ayon ka sa Diyos, pero hindi ka sumasang-ayon sa kasalukuyang sitwasyon nila. That's faith. Amen.
Lord, sabi nila may kinikilala daw silang relihiyon, pero hindi ako pumapayag, Panginoon, na doon sila mamamatay sa relihiyon nila. Amen? Fight of faith, Lord. Hindi ako sang-ayon. Hindi ako pumapayag. Amen? Hindi rin ako pumapayag, Panginoon. Ito pa yung faith. Hindi ako pumapayag, Panginoon, na hindi ko sila makakasama sa church. Hindi ako pumapayag, Panginoon, na kung kailan sila mamamatay, tsaka lang sila tatanggap sa iyo. No, Lord God, no, hindi ako pumapayag. At lalong-lalo na, Panginoon, hindi ako pumapayag na hindi ko sila makakasama sa langit. Amen. Payag ka? Payag ka? Payag ka? Payag ka? Tatanungin kita, payag ka? Faith. Lord, hindi ako sumasampalataya, hindi ako pumapayag. Hindi ako lang ang papasok sa langit, Lord. Hindi. Ipaglalaban ko sila na nananampalataya ako. Amen po ba? Amen. Ganun ang tamang pananampalataya. Pangalawa, mga kapatid, be a prayer warrior for them. Panalangin ulit. Wala naman tayo ibang gagawin. Amen? Bahagi na ng buhay ng Kristiyano ang panalangin. Amen po ba? Amen. Sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay, panalangin ang sandalan natin. Pero mga kapatid, amen, hindi ito yung panalangin na, Lord, ikaw na bahala sa kanila. Amen. Misa kasi ganun yung panalangin sa narinig ko. O pastor, pinapanalangin sila, si Lord nang bahala sa kanila. Isang ganun ang panalangin natin sa ating mahal sa buhay. Lord, ikaw nang bahala sa asawa ko, ikaw nang bahala sa misis ko, ikaw nang bahala sa nanay, tatay ko. In Jesus' name, amen. Mga kapatid, amen. Kung napansin nyo, nilagay ko prayer warrior. Ano ba yung warrior? Mandirigma. Pati sa panalangin, mga kapatid, nakikipagdigmaan ka. Nakikipagbaka ka. O nakikipag-wrestling ka. May tagpo sa Bible, mga kapatid, si Jacob. Ito isang larawan ng panalangin. Takot na takot siya dahil papatayin siya ng kanyang kapatid na si Esau. Pero nagpakita ang Diyos sa kanya sa isang daan. Amen. Basahin natin, Genesis 32, 24 to 28. Naiwang nag-iisa si Jacob at nakipagbuno, sa English dito, nakipag-wrestle. Nakipagbuno sa kanyang isang lalaki. Yung lalaki dyan, amen, ito'y ang Diyos. Hanggang sa magbuang liwayway, nang makita ng lalaki na hindi siya manalo laban kay Jacob, hinawakan niya ang kasukasuan ng hita ni Jacob. At ang kasukasuan ni Jacob ay nalinsad, samantalang nakikipagbuno sa kanya. Sinabi niya, bitawan mo ako sapagkat nagbubukang liwayway na. At sinabi ni Jacob, hindi kita bibitawan malibang ako ay mabasbasan mo. O hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako pinagpapala. Sinabi ng lalaki kay Jacob, anong pangalan mo? At kanya sinabi, Jacob. Sinabi niya, ang iyong pangalan na hindi natatawagin Jacob, kundi Israel. Sapagkat ikaw ay nakipaglaban sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay. Mga kapatid, ito'y larawan ng panalangin. Nakipagbuno, nakipag-wrestle si Jacob sa Diyos. Anong ibig sabihin nun? Ang panalangin ay ine-effortan. Nakipagbuno, amen, ibig sabihin pinagpawisan si Jacob. Napagod. Amen? Merong effort, mga kapatid. Ganon din sa ating panalangin. Hindi lang ito yung, Lord, ikaw na bahala sa pamilya ko. Lord, ikaw na bahala sa kanya. Kung langit, langit. Kung impyerno, impyerno. Hindi ganon ang panalangin, mga kapatid. Makikipag-wrestling ka, makikipagbuno ka. Amen? E-effortan mo, magsasalita ka, mananalangin ka. Katulad ng pangangaral na Sunday, mananalangin ka specifically. May katiyakan. Amen po ba? Tapos, sabi ko nga sa inyo, meron tayong morning prayer araw-araw. Minsan, binabaliwala natin morning prayer araw-araw. Mga kapatid, ang panalangin, sabi ko nga, laging bahagi na ng Kristiyano. Amen. Amen. Ano ba yung morning prayer? Sa morning prayer, mag-e-effort ka. Gigising ka ng maaga. Effort. Aalis ka ng bahay. Magbabiyahe ka. Effort. Maglalaan ka ng oras. Effort. Akala nyo yung panalangin ng morning prayer? Programa lang yun? Wala lang yun? No. Mga kapatid, napaka-powerful ng prayer. Ang Diyos ay kumikilos malibang ang isang mananampalataya ay nagniningas muna sa panalangin.
Gusto mong maligtas ang iyong pamilya? Effortan mo pati ang iyong panalangin. Hindi ito yung magsabi ka ng Lord, bahala ka na sa Kanya. No, Panginoon. Amen? Nandito ako, umagang-umaga sa church. May kailangan ako sa iyo. Gumising ako ng maaga. Pumunta pa ako dito. Nagdamit pa ako ng pang-alis, Panginoon. Dahil una kong ipinapanalangin ang kaligtasan ng aking pamilya. Amen? Kung kinakailangan iiyak mo sa Panginoon, di iiyak mo. Amen po ba? Ang pinag-uusapan natin ngayong umaga, mga kapatid, kaligtasan ng iyong pamilya. Mahal mo sa buhay. Pag ibang tao walang dating sa'yo, wala sila, kumaligtas sila, pero itong pamilya ko. Alam, hindi ako payag hindi pwede. Hindi pwede, dapat sila rin maligtas. Amen po ba? Amen. Tapos ano pang ginawa ni Jacob? Hindi kita bibitawan malibang ako'y mapaspasan mo. Mga kapatid, huwag mong bitawan sa panalangin ang mahal mo sa buhay. Sabi ng lalaki, bitawan mo na ako, magbubukang liwayway na. Sabi ni Jacob, no, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako pinapaspasan. Mga kapatid, gano'n sa panalangin. Amen? Panginoon, hindi kita titigilan sa panalangin. Hanggat hindi ko nakakasama dito sa church ang asawa ko. Hanggat hindi ko nakakasama dito sa church ang kapatid ko, ang tatay ko, ang nanay ko, ang mga apo ko, ang mga anak ko. Amen po ba? Amen. Hindi kita bibitawan, Panginoon, hanggat hindi mo nililigtas ang pamilya ko. Niligtas mo ko, dapat sila rin. Panginoon, pangako mo yun eh. Amen. Amen po ba? Ang panalangin, mga kapatid, ay iniimbitahan mo ang Diyos na kumilos sa iyong buhay. Amen? Na kumilos sa buhay ng iyong pamilya. Di ba nga, mga kapatid, hindi tayo makakapagligtas? Amen? Ang Diyos ang makakagawa nun, pero mas kikilos ang Diyos kapag nakita niya na grabe ang panalangin mo. Amen. Amen? Yung kahit, di ba mga kapatid, yung kahit anong paliwanag mo sa kanila, hindi nila makuha. Meron ba dito nun? Hindi nila maintindihan? Lord, yung sinare sa akin ni Pastor, sinare ko naman sa kanya. Ako, naintindihan ko. Bakit siya hindi niya maintindihan? Alam niyo mga kapatid, bakit? Because they are blind spiritually. 2 Corinthians 4:4. Sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya. Upang huwag nilang makita ang liwanag ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ikaw, malinaw sa iyo. Panginoon, ginagawa nila kasalanan, ang kitang-kita ko kasalanan. Pero sa kanila, hindi nila makita yung kasalanan. Tama ba? Bakit ganon? Dahil merong nakatakip sa kanila. Yes, meron silang mata, pero hindi nila nakikita spiritually. Yung mga nakikita ninyo spiritually. Amen. Bakit ganon? Bulag. Gusto nyo mabuksan yung kanilang mga mata? Mamaya kakantahin natin. Let faith arise, let faith arise, open their eyes, open their eyes. Gusto mabuksan yung kanilang mga mata? Be a prayer warrior for them. Hindi ka makakapagligtas, pero ang Diyos ang gagawa nun. Amen? Lord, I am inviting your power to save my loved ones. Amen? Mga kapatid, pangatlo, witness to them. Ikaw, ang unang niligtas ng Panginoon sa inyong pamilya, ikaw din ang unang dapat na mag-witness sa kanila. Simple lang ito mga kapatid, hindi ko na kailangan pahabain itong ikatlo. Anong ibig sabihin ng witness? Imbitahan sila. Kaya grabe ang pangungulit ko sa inyo mga kapatid. Grabe talaga. Makulitan na kayo kung makulitan na kayo sa akin. Dapat yung pangungulit ko sa inyo, gawin ang ganon ang inyong gawin sa inyong pamilya. Papansin niyo, hindi ako tumitigil. Ang kulit naman ni Pastor eh. Hanap ng hanap kay ano eh. Wala nga eh. Sabi ko, bahala ka kung sa'yo. Ewan ko. Basta sa akin, kahit hindi ko kadugo o kamag-anak yung asawa mo, pero para sa akin, bilang lingkod ng Diyos, mahalaga siya. Dapat ganun ka rin. Dapat ganun ka rin. Amen po ba? Dapat ganun ka rin. Mga kapatid, ang buhay dito sa lupa, walang katiyakan. Ang buhay dito sa... Hindi ka pwedeng magmalaki na bukas, gigising ka pa. So hindi to sigurado ka 100% bukas. Buhay ka pa. Talagang, sigurado ako bukas, gigising pa ako. Sabi ng Panginoon, huwag mong ipagmalaki ang araw ng bukas. Amen? Hindi mo alam ang mangyayari eksakto bukas. Ang totoo, hindi nga natin alam kung gigising pa tayo bukas eh.
Pati ang iyong pamilya, hindi mo alam kung gigising pa sila bukas. Paano kapag hindi na sila nagising? At yung sa kanilang hindi pagkagising, hindi sila tumanggap kay Jesus. Tsaka mo sa nagigisingin, hindi ka pa tumatanggap. Mga kapatid, I'm serious. Huwag sanang dumating sa punto na dumating tayo sa tinatawag na nasa huli ang pagsisisi. Do you really love your family? Amen. Do you really love your loved ones? Amen. Ikaw, mga kapatid. Amen? Pagtatapos, amen, testimony. Amen. Gagamitin ko ulit si Sister Yoli. Amen. Kasi sa tingin ko, sa lahat ng tao dito ngayon, si Sister Yoli ang kauna-unahang naging born again sa ating lahat. Ilang taon na po, Sister Yoli? Edad. Sorry po. Bulong niyo lang po sa akin. Sister Yoli. Edad mo ba, Mother? 76. Ay, 74. Yung edad niyo po, yung age niyo po. 74 po. 74. 74! Wow, praise God. Abot ako ng ganyan, Sir Yoli ha. Pag-pray mo, Sir Yoli, abot ako ng ganyan. 74? 74. Amen. Ilang taon na po kayong born again, umana ng palataya? 42. Mother. 42! 42. So ilan sa atin dito, baka 3 years pa lang na born again, 5 years pa lang. Sister Yoli, 42 years ng mananampalataya. Pero alam niyo mga kapatid, nung siya'y unang naligtas at napunta sa ating fellowship, amen, hallelujah, hindi po magaganda ang kanyang mga pinagdaanan. Masasamang salita muna ang natanggap niya. Kanino nang galing? Hindi sa labas ng bahay, kundi mismo sa loob ng kanilang tahanan. Kanyang asawa, yung kanyang mga binan. Kasi nag-abroad po ba yung Mr. Yoli? As na biglang nasave Mr. Yoli, napunta sa church sa Lucena. Amen. Sabi nung kanyang kamag-anak, kaya ka lang naman sumisimba dyan, pogi kasi yung pastor. Di ba tama po, di ba? Yung pastor noon sa Lucena, di ba? Kasi pogi ka po. Sabi nung kanyang mga kamag-anak, tigilan mo kami? Jesus. Di ba po, Mr. Yoli, no? Born again. Sa umpisa lang yan. Pero mga kapatid, sa kabila ng lahat ng natanggap ni Sister Yoli na panlalait, paninirang uri, kung anong mga binibintang sa kanya, amen, nagpatuloy Sister Yoli, pananampalataya at pananalangin. At pag-iimbita, yung tatlo kanina response, pananampalataya, hindi ko nabibitawan to, nakakilala na ako sa Panginoon, amen. Kahit anong sabihin nila sa akin, magpapatuloy ako at ipapanalangin ko pati ang aking pamilya. Amen? Itong mga nakaraan, mga kapatid, amen? Hallelujah. Ganon din, sumunod, na-save yung kanyang mister. Nakasama din namin ng couples fellowship. Amen? Hallelujah. Hindi lang yung kanyang mister, pati yung kanilang mga anak. Nandyan si Sister Jewel, nandyan si Sister Janet. Yung iba sa kanyang mga anak nasa Santa Cruz, Laguna. Yung kanyang isang anak nasa Los Baños, Laguna. Nasa Potter's House din. Amen. Nagliligtas ang Diyos ng pamilya? Nagliligtas ang Diyos ng pamilya. Yung pangahawakan mo lang ang iyong pananampalataya. Hindi ka susuko, hindi ka titigil. Ipapanalangin mo silang patuloy, mga kapatid, huwag mo silang baliwalain. Nandito rin isang nanay. Ang mister niya ay dating adik. Maghihiwalay na sila. Pero nagpatuloy din ang nanay na ito. Pananampalataya, pananalangin, pag-imbita. Ngayon, buong pamilya silang dumadalo sa gawain, naglilingkod sa Panginoon. Dahil yun ang pangako ng Panginoon. Amen? Pero ngayong umaga, mga kapatid, tingin kayong lahat sa akin. Amen? Palakpakan tayo. Amen? 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 Nagpapalakpakan tayo. Amen? Praise God. Naligtas sila. Mga kapatid, dapat ikaw hangarin mo rin. Amen. Amen po ba? Amen. Alam niyo mga kapatid, nananampalataya ako sa Panginoon. At ito ang totoo. Listen. Hindi ako pumapayag at hindi ko tinatanggap na ang pamilya lang nila, ang tanging pamilya na dumadalo dito sa Potter's House, Pateros. Sinasabi ko lagi, Lord, hindi ako pumapayag, amen, na ang pamilya lang na ito, amen, ang pamilya na dadalo dito sa Potter's House, Pateros. Pangako mo, Panginoon, magliligtas ka ng pamilya. Yun ang sinasakayunan ko, hindi ako pumapayag, Panginoon, na individually lang kami na ililigtas mo. Amen po ba? Amen. Mga kapatid,
katuwang niyo po ako. Yes, I also pray for your family. Believe me, I also pray for your loved ones, for your father, for your husband, for your wife, for your children, for your grandchildren, for your siblings. I also pray for them. Pero ngayong umaga mga kapatid, ikaw ang gagamitin ng Panginoon sa iyong pamilya. Oh. Yes, pastor ako, pero hindi mo palaging kailangan iasa sa akin. Lalo ng kaligtasan ng iyong pamilya. Mga kapatid, mas maniniwala sila sa iyo. Ikaw ang lagi nilang kasama sa bahay. Be a living testimony. Kapag nakita ka nila, dala mo ang presensya ng Panginoon. Amen. Mga kapatid, believe me, pagpatuloy ka lang, hindi mo nalalaman. Habang nagpapatuloy ka, nananampalataya, nananalangin, nag-witness, hindi mo lang namamalayan, pero behind the scenes, may ginagawa na ang Diyos sa mahal mo sa buhay. Believe me, magugulat ka isang araw. Amen. Makakasama mo sila dito sa church. Ngayong umaga mga kapatid, mahalaga sa Diyos ang pamilya, mahal ng Diyos ang pamilya, nagliligtas ang Diyos ng pamilya. Magsiyoko tayong lahat, praise God, salvation of family. Ikaw, kapatid ko sa Panginoon, ikaw. Huwag kang tumigil, mga kapatid, huwag kang tumigil. Mahal ng Diyos, pati ang iyong pamilya. Huwag kang matuwa na ikaw lang ang ligtas. Ulitin ko, huwag kang matuwa na ikaw lang ang ligtas. Huwag kang matuwa na ikaw lang ang nag-e-enjoy na kilala mo ang Panginoon. Huwag kang matuwa na ang iyong pamilya, ang iyong mahal sa buhay, patuloy na namumuhay sa kasalanan. Huwag kang matuwa. Mga kapatid, may kabayaran ng kasalanan. That's truth. That's true, mga kapatid. May kabayaran ng kasalanan. Kamatayan. There is a hell waiting. Merong impyerno naghihintay sa mga taong wala si Jesus sa kanilang buhay. Merong impyerno naghihintay sa mga taong patuloy na namumuhay sa kasalanan. May impyerno naghihintay sa mga taong walang personal na relasyon kay Jesus. Salamat sa iyo. Ikaw ay niligtas. Pero ang iyong pamilya, papayag ka na sila ay mapupunta sa impyerno? Mga kapatid, have faith, ipaglaban mo. Faith is agreeing with God, and faith is not agreeing, amen, with the present circumstances. Lord, hindi ako payag. Katabi kong matulog ito. Pero pagdating sa eternity, magkakahiwalay kami. Hallelujah. Di ba mahal mo yung pamilya? Dapat mahal mo sila hanggang sa langit. Praise God. Tayo mag-altar call. Awitin natin yung inawit natin kanina. Praise God. Be still. I lift my hands. Pwede kang humanap ng lugar dito sa harapan. Dito pa lang, simulan mo na. Hingiin mo na sila sa Panginoon. Bigkasin mo, banggitin mo yung kanilang panalangin specifically. Hallelujah. Lord, si ganito. Kahit apelyido, yes, specifically. Isa-isahin mo yung iyong pamilya. Isa-isahin mo yung iyong mahal sa buhay. Life is uncertain. Ibig sabihin ng uncertain, hindi sigurado. Ang buhay dito sa lupa, hindi sigurado. Amen. Hallelujah. Hindi ibig sabihin na malakas ka ngayon, ay mabubuhay ka na agad bukas. No. Hindi ibig sabihin na nag-exercise ka, hindi ka natatabla ng sakit. No. Hindi ibig sabihin na kabataan ka, ay hindi ka pa mamamatay. No. Hallelujah. Lord, salamat. Tulungan mo, Panginoon Diyos. Aking mga kapatid na ito, Panginoon, ako'y nakikisa sa kanila. Lord, I also love their families, Lord God. Panginoon, hallelujah, I really care. Panginoon Diyos. Hindi lamang, Panginoon, ng mga nanay na ito. Naniniwala ako, Panginoon, hallelujah, idinadaig nila sa iyo, Panginoon, ang kanilang mga anak, O Diyos. Nakikita nila ang buhay
ng kanilang mga kamag-anak, Panginoon Diyos, hallelujah, na patuloy, Panginoon, na inaalipin ang kasalanan, O Diyos. Kailangan din nilang makalaya, Panginoon. O Diyos, buksan mo, Panginoon, ang pintuan ng bilangguan, O Diyos. Hallelujah, Lord, touch their lives, Panginoon. Gamitin mo, O Diyos, ang buhay, Panginoon, ng aking mga kapatid na ito. Gamitin mo kanilang buhay, pati ang kanilang pamilya, Panginoon, ay maligtas. Hallelujah. Lord, salamat. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong mga salita, Panginoon Diyos. Alam ko, Panginoon, sa kaibuturan ng puso ng aking mga kapatid na ito, they desire also, Panginoon, na maligtas ang kanilang mga mahal sa buhay. Lord, ang usapin dito, eternity, Panginoon. Ang usapin ngayong umaga, langit at impyerno, Panginoon. Ang usapin ngayong umaga, kaligtasan at kapahamakan, Panginoon. Lord, hallelujah. Nandito ang aming boses, nandito ang aming tinig, nagsusumamo kami sa iyo, Panginoon. Lord, I want them, Panginoon, ang aking pamilya, ang aking tatay, nasa ganitong lugar siya ngayon, Panginoon. O Diyos, abutin mo siya, pagabagin mo siya, Panginoon. Kung hindi man ako, magpadala ka sa kanya ng tao na ibabahagi ka, Jesus, sa kanya, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Praise God, praise God, praise God. Thank you, Lord. Lord, maraming salamat. Tayo po'y magsitayong lahat. We still love, there is a healing. It's deeper than the sea. His mercy is unfailing. His arms are fortress for the weak. Let faith arise. Let faith arise. Yes, let faith arise. Totoo. Let faith arise. And I lift my hands to believe again. You are my refuge. You are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faith. Let faith arise. Let faith arise. Let faith arise. Let faith arise. Open their eyes. Open their eyes. Let faith arise. Let faith arise. Open their eyes. Open their. Let faith arise. Let faith arise. Let faith arise. Open their eyes. Open their eyes. Yes, open their eyes, Lord. I lift my head. Sabay. Lord, maraming salamat. You are my refuge. Panginoon, tinataas namin ang aming pamilya. Panginoon, iligtas mo sila. Panginoon, Jesus. Lord, hallelujah. We believe. We believe. You are faithful, God, forever. Purihin, pasalamatan, sambahin ang ating Panginoon. Lord, maraming salamat. Dakila ka, O Diyos, sa aming mga banal. Praise God, praise God, praise God. Hallelujah. Hallelujah. We give you glory. We give you praise. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Panghawakan mo ang plano ng Diyos. Isa sa pangako ng Diyos ay ang kaligtasan ng pamilya. Huwag kang tumigil. Huwag kang sumuko. Have faith, prayer, and witness. Ikaw ang gagamitin ng Panginoon sa iyong pamilya. Ikaw ang palagi nilang kasama. Bago matulog, pwede kang mag-share. Kapag natutulog siya, pwede mo siyang ipanalangin. Patungan mo siya ng iyong kamay. Lord, mapaniginipan ka ng aking
asawa, makita niya ang totoong kalagayan o estado ng kanyang buhay na siya'y malayo sa iyo. Aking anak, aking mga kapatid, Lord, I want them to be saved as well. Gusto ko rin silang makasama, Panginoon. Mga kapatid, itong iiwanan ko sa inyo, nagliligtas ang Diyos ng pamilya. At sinasang-ayunan ko, nananampalataya ako. Amen. Hallelujah. Makakasama mo ko yung pamilya dito sa church. Claim it, claim it, claim it, claim it, claim it, claim it. Faith, claim it. Hallelujah. Thank you, Lord. Maraming po salamat. Maraming salamat po sa bawat isa. Tayo po ay manalangin. Ngayong umaga, let's pray. Panginoon Diyos, maraming po salamat sa umagang ito, Panginoon, sa iyong mga salita na aming napakinggan, Panginoon Diyos. Pagtibayin mo, Panginoon, ang iyong mga salita. Dadalhin namin ito hanggang sa aming pag-uwi, Panginoon Diyos. Excited kami, Panginoon, na uuwi, Panginoon. Makikita muli ang aming mga mahal sa buhay, O Diyos. Panginoon, tulungan mo kami. Tulungan mo ang aking mga kapatid na ito, Panginoon. Bigyan mo sila, O Diyos, ng tapang, ng lakas ng loob, na ibahagi kanila, Panginoong Isus, sa kanilang mahal sa buhay. Huwag silang mahiya, huwag kanilang ikahiya, huwag nilang ikahiya ang ginawa mo sa kanila, Panginoon. O Diyos, hallelujah, bumalot sa puso ng aking mga kapatid na ito, O Diyos, ang totoong habag, malasakit, Panginoon, na pati ang kanilang pamilya ay kailangang maligtas, Panginoon Diyos. Hallelujah. Lord, marami pong salamat. Ingatan mong bawat isa. Patuloy namin pangahawakan ng iyong pangako, O Diyos, sa mga susunod na linggo, Panginoon. Hindi na lang ako, Panginoon, ang aatin sa church. Kasama ko na, Panginoon, ang aking sambahayan. Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat sa ginawa mo ngayong umaga. Pagpalain mo rin, O Diyos, ang aming munting pagsasalusaluan, maging pag-iingat mo sa bawat isa. Patuloy, O Diyos, na kalakasan, physically and spiritually, pagkaloob mo sa amin. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Maraming salamat po sa bawat isa. Ingat po tayong pag-uwi. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.